beloved Boss Mike Cervera. So eto na, puntahan na natin mga kababayan. Nako, grupo ni Digunyo mga kababayan. Abay, huling-huli sa akto, nakipagpulong. Saan? Sa China. Ayan po mga kababayan. Yan na una nating talakayin. Eto na, mga kababayan, eto po ay kuha. At talaga naman mga kababayan ha, eto po talagang proud na proud pa sila. Proud na proud pa sila mga kababayan na i-post ito sa kanilang page, sa kanilang Facebook, ng PDP Laban page. Anak ng pating talaga, no? So ito, talakayin natin, tanggalin muna natin sa anti-fake news. Ayan ha, anti-fake news. Baka naman ha, magbago na naman isip mo. Eto na. Sabi rito mga kababayan, basahin natin. PDP Laban meets with Chinese Communist Party counterparts. Ayan po mga kababayan ha. Ito po mga kababayan naka-post po sa page ng PDP Laban. Kung gusto nyong puntahan, pwede naman. Wala namang pumipigil sa inyo mga kababayan. Para lang masabi natin na totoo po yung ating sinasabi rito. Yan po, PDP Laban recently meet with the International Department of the Chinese Communist Party, CCP, at Sheraton Hotel, dyan po sa tapat ng Terminal 3. Apo sa mga hindi ho nakakaalam ng Sheraton Hotel, dyan lang ho yan. Saan? Sa tapat ng Terminal 3. Katabi ng Mega, World Trade, Yun ba yun? Basta, yun, yung sugalan dyan. Yun na yun. Basta tapat ng Terminal 3, mga kababayan, Pasay City to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Ngayon, mga kababayan, itong mga palabas nila, 2023 po ito na post at nangyari. Baka nakakalimutan ninyo. Itong panahon na to, wala na si Digunyo. So ano pa? Yung palalakasin nila na ugnayan, di po ba? Ano ang palalakasin nila? Ito po ba ay meeting na ako'y magtatanong at sana'y makuha ninyo? Ito po ba ay meeting para palakasin ang ugnayan ni Duterte at ng China? Di po ba? Kasi unang-una, bakit ho? Bakit ho si Digong nga makikipag-meeting hindi naman na siya presidente? Di po ba? Hindi na ho presidente si Digong ng panahon na yan dahil 2023 pa yan. At ngayon mga kababayan, ang tanong ko nga dyan at naipost ko na, ito ba ang pinagmamalaki ng kampo ni Digong? Kaya eto'y humataw ng humataw noong 2024. Ano po? 2024, 2023, 2024, mga kababayan, abay bira ng bire. Binanatan na ng mga propaganda nila ng drug addict daw ang Pangulo, may addict daw na presidente, weak leader daw si Pangulo, mga kababayan. Yan po yung kanilang mga binitawan na mga propaganda. Kasama na ho dyan yung gera, China at Pilipinas. Ngayon mga kababayan, tanong ko ulit, anong paki ngayon ni Digong kung siya ay wala na sa poder ng kapangyarihan? Ito po ba ay nagbibigay ng lakas ng loob nila nang sa ganon, mga kababayan, ay yung kanilang propaganda ay lalong lumakas? Tama po ba? At kasabay ho niyan, yung pagpunta rin ng mga vlogger nila sa China. At marami hong nagtanong, anong ginagawa nyo dyan sa China? Kayong mga vlogger sa pangunguna ni Andanar, mga kababayan. At yung isang kaibigan ko nga nandoon, nagpunta't natira. Sino? Si Sasot. Di ba? Sas. Shoutout sa iyo na. Di ba ba? Ngayon mga kababayan, may mga picture pa sila. Di ba ba? Anong ginagawa ng grupo ni Digong? Unang-una sa meeting na yan. Ikalawa, yung mga vlogger nila,
yung mga taga-media nila na mga kakampi na nagpunta ron, mga kababayan. Yan ang maraming katanungan. So ngayon, mga kababayan, 2023, yan na mga kababayan nag-umpisa. Talaga na mga pukpukan na. Yan na yung mga banat ni Digong, ano? Mga kababayan, at kasalukuyan na yan, mga kababayan, iniimbestigahan na yung mga pogo. At sunod-sunod na rin ang pagkakahuli ng mga illegal na droga. Sandamakmak na illegal na droga ang nahuhuli ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Nakuha ninyo? So ngayon, mga kababayan, eto na. Ang tanong, mga kababayan, eto bang pagpupulong na ito ay may pangako o humingi ng rescue, humingi ng suporta sa pinaplano ng grupo ni Digunyo? Ako'y nagtatanong lang, mga kababayan, dahil nakakapagtaka. Nakakapagtaka na hindi na siya presidente pero nakikipag-usap pa siya. Hindi po ba, sabi nila, yung pakikipag-usap ni Trillanes sa China ay matatawag na treason? Ngayon, anong pagkakaiba nito ngayon, mga kababayan? Tanong ko sa inyo, anong pagkakaiba ng ginawa daw di umano ni Trillanes na pakikipag-usap sa China na may pahintulot daw ni Pangulong Pinoy na namatay na? Tumalangit naman kanyang kaluluwa. Ngayon, mga kababayan, eto pa. Eto pa! Anong pagkakaiba ngayon sa pakikipag-usap nila sa pangunguna ni Digong, mga kababayan? Siya ho ang nangunguna dyan. Dahil nga ho, 2023 pa, mahina na si Digong. Ang ginawa, mga kababayan, Zoom. Oo, nandoon siya sa screen, mga kababayan. Doon po yan, nakita nyo, closed door meeting yan. Hindi ho public yan. Kaya lang, sinapubliko nila para takutin ang gobyerno. Nakuha ninyo, mga kababayan? Sinapubliko nila yung litrato na yan, pinost nila sa kanilang page para takutin ang mamayang Pilipino dahil kakampi daw nila ang China. Kaya nga lagi ko sinasabi, mga kababayan, alam nyo kung ano? Itong grupo ni Digong ang makabagong mga makapili sa makabagong panahon. Tama po ba, mga kababayan? Yan ang sinasabi ko, na itong grupo ni Digong ay traidor sa bayan. Kaya nga ho, mga kababayan, hindi ba kayo nakakalata na ang grupo nila walang masabi sa China? Hindi na nila matuligsa. Nagigets nyo ba, mga kababayan? Bakit hindi nila natutuligsa? Kasi nga ganyan, no? Malamang may kasunduan. Kaya kailangan malaman natin kung ano yung kasunduan na yan. Ano po ba? Kayo ho, na mga taga-PDP, dapat magpaliwanag dyan. Paliwanag ninyo, baka sakali manalo kayo. Di ba? Paliwanag nyo. Nakakipagkasundo kami sa China kasi ganito, ganyan, ganire. Kaya nga ho, hindi yun namin binabanatan Hindi ho kami kumukontra kahit kunin na nila yung kunin na nila yung lahat ng isla. Gusto nga namin, pati yung Davao City, kunin na nila Diba? Selpa, thank you naman. Di po ba, mga kababayan? Yung po yan dapat nilang ipaliwanag yan. Kung hindi nyo may papaliwanag yan, tatanim sa aming mga Pilipino, amin, na kayo ay talagang traidor sa bayan. Traidor ho kayo. Alam nyo naman na may hindi pagkakaunawaan pagdating sa teritoryo, ang China at ang ating bansa. Bilang kayo, mga kababayan, ay hindi ordinaryong tao. Kayo ho ay mga lingkod bayan. Kayo ho ay nasa gobyerno, pero kayo ay nakikipag-usap. Saan? Sa mga incheck. Diba ba? So mga kababayan, iiwan ko na sa inyo. Kung ano ang inyong opinion dyan, paki-comment naman. Selpa, thank you uli So mga kababayan, ano na? Kayo ba'y papayag na lang ng ganyan o mananatili kayong mangmang? Buti na lang si anti-fake news natauhan. Kakapanood sa atin, mga kababayan. Ayun, mga kababayan, kita nyo, nagbago na ang isip niyan. Dati nating basher, ngayon, kakampi na natin. Kaya nga ho, kabilin-bilinan ko sa inyo, sa mga moderator.
kahit sino pa ho sila dyan. Huwag nyong ibablock. Hayaan nyo sila, sabihin nila yung mga masasakit na salita. Eh bakit? Hindi naman tayo mamamatay dyan. Hayaan nyo lang sila magsalita kung ano-ano dyan. Eh bakit? Diba? Wala namang problema yan. Sabi ko nga mga kababayan, etong channel na to, para talaga sa mga DDS eh. Bakit ho? Kasi tayo gusto natin maliwanagan sila ng isip. Bakit ho? Kasi mahal na mahal natin sila. Diba? So yan mga kababayan, nako po! Our beloved Boss Mike Cervera.